dahil medyo busy ako ngayon, sasama ko kayo sa aking mga ginagawa kasi ako ay busy po ngayon. Kaya, eto, nagluto ako ng pagkain. Yan. So, nagluto ako ng spaghetti at saka ng gulaman. So, kung matatanong nyo dito sa amin sa Czech Republic, may no-orderan po kami ng Pinoy goods. So, may mga no-orderan kami ng mga ganyan. Hindi nyo masyadong mamimiss yung mga pagkain, like yung mga Ligo, mga Rino. Yun nga lang, medyo pricey kapag pagkain Pinoy. Siyempre, may ma-order naman kayo, pero siyempre, iba sa price compare dyan sa atin sa Pilipinas. So, kung may madadala kayo ng mga ganon na gusto nyong madala na, so pwede kayong magdala, especially ng mga sinigang mix, kasi yung sinigang mix nga is talagang wala naman sila ditong variety na maasim. Kaya po, na-order talaga kami ng sinigang mix sa online. Yun. So, kung sa mga nagtatanong din about dun sa mga ginagamit, yun, sa mga ginagamit na mga bank account, yan, sa mga GCash. Kasi yan yung mostly may mga nagtatanong, pwede po ba namin gamitin ang GCash namin or yung aming bangko dito sa Pilipinas kapag gusto namin kumain dyan sa labas, pag gusto namin lumabas. So, ang gamit po natin sa Pilipinas is only in the Philippines. So, yan yung tatandaan nyo ha, only the Philippines. So, meron akong credit card, guys. So, sa mga may credit card to ha, meron akong credit card through PNB to. Pero, nagagamit ko siya through online dito sa Czech Republic. Yun nga lang, kapag itatap mo na siya sa mismong store, hindi po siya gumagana. So, through online, nakakagamit ako. Ano ba, may order na ako through online. So, pwede ko pong gamitin ang aking credit card. So, depende na lang yun kung ang inyong SIM card is active. So, magpapadala kasi sila doon ng one-time PIN. So, syempre, doon sa mga PNB, ano dyan, yun, alam nyo na ang PNB is laging nagpapadala ng one-time PIN sa mga transaction. So, meron akong ganun, no? So, yan. PNB credit card. So, pwede siyang gamitin through online, pero hindi mo siya magagamit kapag actual na store ka magtatap ng iyong credit card. Second, paano kung halimbawang na-expire ang iyong credit card or na-expire ang iyong credit card tapos gusto mo siyang gamitin. So, hindi mo po siya magagamit kasi expired nga siya. Ngayon, ang gagawin mo sa Pilipinas is tatawag ka or mag-email ka sa hotline nila. Ako kasi ang ginawa ko before is nag-email po ako sa hotline nila. And then, sinabi ko na mag-order ako ng bagong credit card. So, nagpadala po sila sa akin sa address ko dun sa Pilipinas. Nagpadala po sila ng credit card na bago. Pinapicturean ko lang yun sa kapatid ko para magamit ko yung information niya. So, sabi kasi dun sa aking credit card, so, i-message ko sila just to activate my account. So, i-message ko sila gamit yung aking dating number na ginagamit ko na naman talaga sa aking credit card. So, wala na po naging problema dun. Nagagamit ko na ulit siya through online. Pero yun nga, in actual store, hindi ko po siya nagagamit kasi hindi ko siya nagagamit kahit dati pa nung hindi pa expired. So, may hawak kasi ako before na card dito. So, hindi ko talaga siya natatap. Hindi talaga siya tinatanggap. Kaya sa online ko lang po siya nagagamit. Okay, ang GCash, hindi po siya nagagamit dito sa Czech Republic. Pero magagamit mo siya, ma-open mo siya. Mapapadalhan mo siya, makakapagpadala ka through GCash. Yun nga lang, what I mean na hindi mo siya magagamit dito is kasi ang GCash kasi is dyan lang sa atin sa Pilipinas. Kumbaga, dyan lang siya provider sa atin sa Pilipinas. So, kung gagamitin mo siya sa mga kainan dito, yung mga store, di ba, dyan sa atin sa store, parang i-scan mo lang, ganun. So, wala pong ganun. So, ang GCash is GCash ay para lamang sa Pilipinas pagdating po sa ganyan. Pero, yun nga yung sabi ko sa inyo, through inyong online banking, pwede po kayo magpadala sa GCash nyo. Tapos yung GCash nyo, gusto nyo i-treat yung parents nyo, halimbawa sa Jollibee, Chowking, or something na online. So, pwede nyo po siyang magamit yung inyong GCash. So, ginagawa ko yan, kaya masasabi ko na talagang ginagawa siya. So, ginagawa ko po yan. Next naman natin is halimbawa naman may order kayo ng Lazada and Shopee, pwede rin po kayong mag-order
tapos kayo na rin yung magbabayad, is pwede rin po dito sa Czech Republic. As long as meron kayong number or GCash na gagamitin para sa pagbabayad. So, kung gusto nyong malaman kung paano halimbawa magpapadala, kasi kung nandito na kayo, syempre ang una nyong itatanong is paano ako makakapagpadala sa Pilipinas ng pera ko. So, gumamit po kayo ng Wise. Ang Wise kasi is international. So, may ibang gumagamit ng Remitly, pero ang gamit ko po kasi is Wise. So, within 25 minutes is nasa Pilipinas na po yung pera nyo. Pero kapag lumampas kayo ng, I think, nasa 50,000 pesos, ang inyong pong pera is parang maho-hold siya ng 1 day. So, kung ipinadala mo siya, for example, ng Monday, so Wednesday po ang dating niya ng Pilipinas. So, meron siyang 1 day na pagitan. So, yun yung scenario ko kasi pag nagpapadala ako ng nasa 50K, ganun po yung nagiging scenario. So, meron siyang 1 day pagitan bago dumating sa Pilipinas. Pero kung ang mga padala mo mga 20,000 pesos lang, within 25 minutes po is nasa account mo na or nasa family account mo na yung pera po na ipapadala nyo. So, gumamit kayo ng Wise, guys, kung gusto nyong malaman kung paano i-download ang Wise. So, kung sa mga wala pang Wise to ha, pwede nyo pong puntahan ang aking description kasi ilalagay ko po dyan yung yung link ng Wise kung paano siya. Ngayon, syempre, ang second nyo itatanong is, paano yun? May Wise nga ako, wala naman akong account dyan sa Europe. So, asikasuhin po kayo ng inyong mga company pagpunta nyo dito ng account. So, bibigyan nila kayo ng account. Before, binigyan nila sa aming account is UniCredit Bank. So, parang sa atin, parang halimbawa is BDO. Parang ganon sa atin. Ngayon, dahil may plan ako na mag-loan, so, ang ginawa ko is naghanap ako ng bangko na nagpapaloan po within 3 months. So, ito nga yung Raiffeisen Bank. So, syempre, dito sa Raiffeisen Bank, kailangan nakatatlong buwan ka muna dito and then, i-comply mo rin, kung gusto mo mag-loan halimbawa, i-comply mo rin yung contract mo, tapos yung iyong payslip within 3 months. And doon nila sasabihin kung ma-approve nila yung loan mo. Pero as of now, wala naman ako nababalitaan na hindi nila na-approve as long as lumampas ka na po sa 3 months na palugit nila ng pagdating mo dito sa Czech Republic. Pero kung medyo maliit yung sahod nyo, syempre, hindi kayo i-allow na mag-loan ng malaki. And about sa interest, syempre, nakadepende na yun sa kanila. Pero yung sa akin kasi, yung niloan ko before is nasa 9.5% ang interest niya per annum nung niloan ko po. So, nagloan ako sa kanila ng nasa 100K in crowns. So, nasa 200 plus siya in peso. And then, 3 years to pay. Pero, depende sa iyo kung gusto mong bayaran ka agad ng mas maaga. Is much better na mabayaran mo ka agad siya ng mas maaga para wala ka na rin utang. Ganun. Tapos, kung gusto nyo makita yung link ng Raiffeisen, so ilalagay ko na lang din po sa description para sa tulong para sa inyo. Pero, disclaimer, itong Raiffeisen po na to is wala siyang English version. So, gamitin nyo is yung Chrome kapag mag-open kayo para po matranslate siya in English version. So, yun, ganun kasi yung ginagawa ko. I don't know sa iba kung ganun din yung ginagawa. Basta ako, para matranslate siya sa sa English is nagagamit po ako ng Chrome. So, yun pa. Ano pa ba mga pwedeng mga tinatanong sa akin? So, yun lamang. Basta ang lahat ng bangko na parang Philippines, hindi po siya allowed dito. Yun nga lang yung credit card ko, sabi ko sa inyo, allowed siya pero through online lang. Nakaka-order ako ng Amazon, nakaka-order ako ng Temu, nakaka-order ako ng basta lahat ng gusto kong orderan gamit ang aking credit card. Through online is nagagamit ko siya. Pero kung hindi siya through online, hindi ko po siya nagagamit kasi ayaw niya talaga siyang mag-tap. Okay? So, yun lamang ang ating topic for today and sana may natutunan kayo. So, lagay ko na lang guys yung sa description yung link ng Wise at saka link ng Raiffeisen. Nga pala guys, dun sa link ng Wise, kapag ginamit nyo yun, is meron po kayong free na remittance fee kapag kayo ay sa unang attempt nyo ng pagpapadala sa Pilipinas na may
halaga na 30,000 pesos.